bago pumasok. 0510. Hindi po. The school should hire security experts and reinforce all classroom doors. Intensify the security protocol. Yun naman, ang sabi. Sabi naman ni 8516, Ma'am, Tuesday, hindi po kami sangayon. Dahil inviting po yan sa mata ng mga magnanakaw at multaper na ang pinupuntirya mga estudyante, lalo na yung mga naglalakad lang pa uwi. Paigtingin na lang po ng paralan ang pag-check ng mga security sa gate pa lang. Alam nyo, siguro mag-eco bag na lang. Yung mga nagsisurkat din eh. Sabi ni Ayan ang 6578, hindi pabor kasi lalong dadami at ang mga magnanakaw daw. Ayaw sa traffic. Desire plus opportunity equals Naligaw yata o bumalik. Para bang binibigyan mo ng Lumiko siya, dapat dumiretso lang siya eh. Na pag nakawan ka, pag nakikita nila, natetep sila, natutukso sila, na agawin yung bag mo dahil nakikita nga nila kung ano naman. Ay, ano bang laman? Ano ba dapat namanin ng bag? Notebook, papel, ballpen, sa iba, pencil case, kapata, siyempre, pagka medyo teenager, may wallet sa loob at saka cellphone. Ang gawin ninyo, yung cellphone nyo, ilagay nyo sa pagitan ng mga libro o notebook para hindi naka-expose na nakikita kung transparent bag man ang gamit nyo. Ilagay nyo sa pagitan, nagkatatakpang ba? O, di ba? Ganon. Ang ating pong baksa, kung kayo ang tatanungin, pabor ba kayo o hindi? Sa polisiya na transparent ba at ipagamit sa mga estudyante bilang isa sa paraan ng pagsawata ng karahasan sa mga paaralan. Anong sa inyo? Hala, 0917-5
ballpen at saka yellow pad. Yun na lang ang bitbit nila. Wala na kasi silang libro ngayon. Nasa online na ang mga lesson. At hindi na rin siya madalas naggagamit Ano ng yan? Malamang sa notebook. private yan. Dahil nga, Ano ko meron ba? Dami-dami libro ko. Kaya sira-sira yung bag. ganyan ang mga, ano ngayon, mga kabataan, hindi na masyado sa notebook at libro. Oy. Naka-online na kasi, digital na yung kanilang Kayo, lesson. mayaman kasi kayo. Anak mo yun. Kami hindi. Ito, 5670, hindi po. Mas okay kung maglagay na lang ng school ng CCTV na nakatutok habang ini-inspection. Maglagay ng TV monitor na mga Saan tayo bibili ilang ng precaution. No. Alam mo, may mga lahat dito sa ganyan Wala sa na. nakaraan na binisita ng presidente. Wala nang titinapayin dito. Uwi na tayo, tapos babalik ulit. Dito yata yun sa paligid loob at labas ng Titinapayin eskwelahan. dito. O, nandoon Liliko sa na principal tayo pagdating office dun. yung kanyang monitor. Ang dami dun. Kitang-kita lahat. Pasok na tayo sa Okay, BFP dahil naman. dyan, tignan natin kung ilan ang pabor at hindi na ang gusto ay transparent bag ipagamit sa mga bata. Ang nagsabing pabor, tadjararan, mga nagsisigbi, walang ganun. O ako na lang. Pabor, tadjararan, 53%. At hindi pabor, 47%. Ayan. Salamat po sa inyong mga opinyon, mga kapuso. Nasusunod po ulit. Pansamantala po po inyong nakasama sa palatuntunan na anong sa inyo. Ito po si Julie Tanyu. Sa palatuntunan anong sa inyo, kayo ang broadcaster. Sa palatuntunan anong sa inyo, kayo ang anchorman. Sa palatuntunan anong sa inyo, ang mahalaga. Kaya mga kapuso, dito sa TV, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyo totoo. Wait de la Peña sa Anong sa inyo? DZBB, Balitang Totoo. Sa balita, inalapig, patata, DZBB, Operato 594, na inaalerto, serbisyo totoo, DZBB. Natatagi at wasak kapantay. CMA Radio pa rin ang number 1 ng July. Ayon sa HCB Nielsen Media Oh, Research, tatawid tayo. number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 55.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 48.7% audience share. Sa bawat pagsubok at tagumpay, tayo'y magkaagapay, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1. GMA Radio. Solid number 1. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media accounts ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Sa balita, Itatatlo na. patata, DZBB, Operato 594.
28 na sa Agosto taong 2026. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pangalan ni Orly Trinidad, ako inyong kapuso, Sam Nielsen. Pinakamainit at pinakasariwang balita ang ihahatid namin sa inyo. Ako naman po inyong kapuso, Lala Roque. Super balita sa Dakali, nationwide. Sa ulo ng mga balita, halaga ng piso kontra dolyar sumadsad sa 62 pesos level ngayong umaga na may tuturing na all-time low sa intraday trading. Bawat presyo sa mga produktong petrolyo posible sa susunod na linggo. Long weekend. Magiging maulan dahil sa habagat ayon sa pag-asa. Low pressure area sa bahagi ng Philippine Sea. Palalakasin lalo ang habagat. Search and rescue operations para sa 3 pang nawawalang pasahero ng lumubog na bangka na Mapannuepe Lake o sa Mapannuepe Lake sa San Marcelino, Zambales nagpapatuloy. 6 na katao kumpirmadong nasawi. Mahigit 200 na tauhan ng Bureau of Fire Protection. Kabilang ang lahat ng regional directors. Iniimbestigahan dahil sa posibleng pagkakasangkot sa slot for sale scheme. PNP nagpatupad ng balasahan sa ilang matataas na opisyal. Magkakaroon ng central database para ma-monitor at matyak na nakukulong ang mga nakukonvict sa iba't ibang kaso. Isinusulong ng isang mambabatas. Embahada ng Pilipinas sa Amerika nilinaw na hindi sinuspinde ang application para sa US tourist visa pero pinayuhan ng mga Pilipino na sumunod sa mga patakaran sa immigration. Unang round ng formal na negosasyon ng Pilipinas at United Kingdom. Okay na sinusulong na visiting forces agreement, bumulong na. Special election para sa posisyon sa pagkakongresista na nabakante ni dating Dasmariñas Representative Francisco Kiko Gonzaga Jr. Tuloy na bukas. Liquor ban ipatutupad sa lungsod. Babala, sensitibong balita, isang babae nasawi sa punog sa barangay Damayang Lagi sa Quezon City kanina umaga. At the fourth, Pinay tennis star na si Alex Ayala sasabak sa US Open bilang number 17 seed. Pinakamataas na seeding ni Ayala sa isang Grand Slam tournament. Ito ang super balita sa Dakali, nationwide. Alas 11:35 ng umaga, nabala ng fake news. Dapat totoo. At ngayon, sa detalye ng mga balita, bumagsak sa intraday low na 62 pesos and 25 centavos ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong Biyernes. Matapos mansad sa pinakamababa ang halaga ng piso kahapon. Sa pagbubukas ng trading ngayong Biyernes, nagkasimula ang palitan sa 62 pesos and 5 centavos kada dolyar hanggang sumansad sa 62 pesos and 25 centavos at hanggang maging 62 pesos kada dolyar alas 10:10 ng umaga. Ito ang pinakamahinang halaga ng piso kontra US dollar sa intraday trading. Mas mahina pa sa all-time low na palitan kahapon na nagsarap naman sa 61 pesos and 88 centavos. Ito ang super balita sa Dakali, nationwide. Bawat presyo sa mga produktong petrolyo posible daw sa susunod na linggo. Magkano kaya, Christian Manyo? Malaki ang posibilidad ng broadcast o bawat presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa 4 na araw na trading ayon sa oil industry source. Posibleng bumaba ng 6 pesos and 60 centavos hanggang 4 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel habang 35 centavos hanggang 75 centavos naman sa kada litro ng gasolina ang pwede bumaba sa presyo. Ayon sa source, ay dahil sa mga pagkalit ng posibleng pagbabalik sa negotiation o negosasyon para tutukan ang bigmaan at muling buksan ang straight for move. Sa Lunes, sinaatangya anunsyo ng Department of Energy ang final adjustment sa presyo ng produktong petrolyo at ipatutupad sa Martes. Ako, Christian Manuel, may Super Radio, DCWB, basta totoo. Ito ang super balita sa Dakali, nationwide. Nakataas ngayon ang babala ng malakas na buhos ng ulan sa ilang lugar sa Luzon dulot ng habagat. Batay sa abiso ng pag-asa ngayong alas 11 ng umaga, nakataas ang red heavy rainfall warning o matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Zambales at Bataan. Orange o napakalakas na ulan naman sa Pampanga, Tarlac, Bulacan at bahagi ng Bataan at Nueva Ecija. Habang nasa yelo o malakas na ulan ang Metro Manila, Rizal at bahagi ng Batangas, maging ang Nueva Ecija. Inasaw tatagal ito ng 3 oras. Asahan naman ang magulang long weekend. Ayon kay Lian Loreto, weather specialist ng pag-asa,
Nakikiram ngayon ang habagat sa buong Luzon at Visayas na nagdudulot ng mga pagulan. Inaasahang palalaksin pa ito ng low pressure area sa ilagang bahagi ng Philippine Sea. Muli itong namataan sa layong 655 kilometers sa hilagang silangan ng Itbay at Batanes. May katamtaman itong tsansa na maging bagyo sa loob ng 24 oras at sakaling maging bagyo ay tatawagin naman bagyong Pilando. Mababa naman ang tsansa nitong maglandfall o tumama sa kalupaan ng bansa. Ayon pa kay Lorenzo National Heroes Day na deklarado naman regular holiday. Ang mga pagulan natin, dulot ng habagat, magpapatuloy po yan over the long weekend. So tuloy-tuloy po yung ating mga pagulan. So kung tayo nga po ay nasa may mga bulubog-buking lugar, ay posible na po yung mga vulnerable area po tayo sa land. Yan po dinig ni Lian Loreto, weather specialist ng Pag-asa. Samantala, magkasagawa ng diving operation sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard o PCG kasabay ng search and rescue operations para sa tatlo pang nawawalang pasahero ng lumubog na bangka sa Mapanwepe Lake sa San Marcelino, Zambales. Ayon kay Commodore Noemi Cayabyab, tagapagsalita ng PCG, nasa lugar na ang kanilang technical divers at isasagawang operasyon sakaling gumanda ang panahon at maging maayos ang underwater inspection. Medyo may pagkalalim pa ito. So, mapapansin naman po natin that itong pinangyarihan ay bandang sa may Sanctum Church. So, halos yung taas na lang din po nung simbahan na natin. So, talagang malalim din po, Sir Melo, itong area na ito. Ano pa ang gagawin po natin, Sir Melo, dito? Una-una, of course, kung talagang gaganda ang panahon at talagang magiging okay naman po ang ating underwater inspection, we will do the diving po. Labing tatlong pasahero ng bangka na pauwi na sana matapos magtungo sa isang health center activity sa barangay Buhawin. Batay sa kwento ng mga nakaligtas, nakaenkwentro umuno sila ng malakas na hangin. 6 ang nasawi, 4 naman ang nakaligtas at 3 ang pinaghahanap pa. Kasi kung yung sa karagatan at talagang makikita natin yung patuloy na lakas ng alon, no? Ang iba po yung sa lawa. Pero yun po ang nakikita nating mga dahilan ng paglubog nito. But definitely, you will still be doing the investigation to determine what's really the reason why it happened. Yan ang tinig ni Commodore Noemi Cayabyab, tagapagsalita ng PCG. Isinailalim naman na sa state of calamity ang Dinagat Island dahil sa nararanasang krisis sa tubig. Sa ulat ng GMA Regional TV, umaabot na ng 18,000 o 18,000 na mga individual. Kasama na ang mga magsasaka at mangingisda ang apektado ng krisis sa tubig sa Dinagat Island dahil sa labis na init ng panahon. Ayon kay Dinagat Islands Governor Nilo de Merey Jr., dineklara ang state of calamity para magamit ng probinsya ang 17 million pesos na Quick Response Fund o QRF para masolusyonan ang krisis sa pamamagitan ng pagbili ng mga kinakailangang kagamitan. Sa ngayon, plano ng pamalang panlalawigan na maglunsad ng pagkararasyon sa mga lugar na walang mapagkukunan ng tubig habang naghahanap ng iba pang alternatibong mapagkukunan. Ayon sa Pag-asa, nararanasan na ang moderate hanggang strong El Nino at inaasahan naman magpapatuloy hanggang sa unang semestre ng susunod na taon. Samantala, tumaas pa ang bilang ng mga nasawi dahil sa leptospirosis. Batayan sa impormasyong ipinalabas ng Disease Surveillance ng Manila Health Department. Sa datos ngayong umaga, 2 ang nadagdag sa bilang ng nasawi dahil sa leptospirosis na mula January 1 hanggang ngayong araw, August 28, ay umabot na po sa 23. Ayon sa Manila Health Department, nasa 54 ang bagong kaso ng leptospirosis kaya pumalo sa 455 ang kabuuang bilang nito. Samantala,